Pakinggan po natin isang pastor na bumabatiko sa Valentine's Day. At pagkatapos sagutin natin mga kababayan. Huwag na huwag kang mag-celebrate ng Valentine's Day. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Sa video na ito ay malalaman mo kung ano ang nakatagong sikreto ng karumal-dumal at malagim na katotohanan patungkol sa Valentine's Day. Ngayon, alamin natin kung saan nga ba nagsimula ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day po ay nagsimula sa isang pagan celebration. Ang fiestang ito ay tinatawag nila Lupercalia. Ang Lupercalia ay isa pong ancient Roman festival na sineselebrate tuwing February 13, 14, and 15. Nasa gitna po yung February 14, so 3 araw po ito. Isa po itong karumal-dumal na festival, napaka-violente at madugong festival. Masasabi mong hindi na talaga siya makatao. Una sa lahat, meron po silang fiesta na sinasamba tuwing celebration ng Lupercalia. At ang pangalan po ng Diyos-Diyosan nila, si Lupercus, the Roman god Lupercus. Alam naman po natin na tayong mga Kristiyano na malaking kasalanan sa Diyos na tunay na magkaroon ng ibang Diyos or Diyos-Diyosan. According to Bible in the book of Exodus chapter 20 verse 3 to 6. Babasahin ko lang na mabilis. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sa... Okay, sagutin po natin ang sinasabi ni Pastor. Nasabi niya ang Valentine's Day daw ay makapagano. Excuse me, hindi po. Sapagkat ang konsepto ng Valentine's ay hindi po makapagano, hindi po galing sa Lupercalia. Bagamat mayroong tinatawag na celebration ang mga pagano na tinatawag na Lupercalia na natapat sa 14 ng February, ngunit iba po ang celebration ng tinatawag na Valentine's Day sa panahon natin ng Kristiyano. Ang tawag po diyan ay tinatawag na inculturization. Ang inculturization po, pumasok ho ang Kristiyano sa kultura ng mga pagano hindi upang makipag-syncretize. Hindi po ganon. Ang ginawa po ng Kristiyano, ang makapagano ay winaksi, pinalitan po ng makakristyanong konsepto. Yan po ang tinatawag na Valentine's Day. At sa panahon na yan, si Saint Valentin ang siyang nangunguna po sa konseptong Valentine's Day na makakristyano. Bakit ho na connect sa pagano at kristyano? Ito po, ang Lupercalia po ng mga pagano, ito po ay isang festival ng tinatawag nilang goddess of pagan about promoting fertility and love. Pero iba po ang practice. Pagano nga. Ito po ang konsepto sa tinatawag na Valentine's Day. It's all about Christian love, not pagan love. Katunayan, ang pag-ibig na yan ay nakaugat doon sa sinasabi ni Kristong pag-ibig, law of love. Sabi ni Kristo, I give you a new law. Love one another as I love you. Yan po ay nakasulat sa Ebanghelyo 13:34 ng Juan. Kaya iba po ang tinatawag pagan celebration iba rin ang celebration ng Kristiyano sa February 14 sapagkat ito po ay makakristiyano. Kaya tinatawag ng inculturization, pinasok o ini-entertain ang
kultura ng iba, ngunit able to preach the gospel of God, the gospel of Christ. Flexible and able. Flexible to penetrate, to using the culture of others, but able to preach the gospel of Christ. Yan po ang tinatawag na inculturation or inculturization. Kaya kung hindi naintindihan nitong pastor na ito, kaya sabihin niya na yan ay sa pagano. Excuse me, hindi po yan sa pagano. Kung may celebration man ang pagano, nilang Lupercalia, at kung may celebration man ang Kristiyano Katoliko ng February 14, hindi po nangangahulugan na yan po ay makapagano. Iba po ang konsepto. Kaya pastor, aralin mo kung ano ang tinatawag na inculturation at saka acculturization. Kasi magkaiba ho yan. At hindi rin yan tinatawag na syncretism or mixture of pagan and Christian. That is purely celebration of love, of a Christian love from Christ. Yan po ang sagot natin, komentaryo natin. Marami pong salamat at magandang araw po sa atin lahat.